Hello vlog, welcome to my guys. For today's video guys, mag-unbox tayo ng materials ng tinatawag na guys na hydroponics. Ito yung pamamaraan guys sa mga lugar na wala ng lupa. Ay pwede ka magtanim dito sa box. Ito sa mga boxes na to guys. Ang tawag natin sa natin ngayon guys, sa vlog na to, hindi na tayo kalan, parang nag-mix work na tayo guys. Ito yung pamamaraan ng magtanim ng halaman sa tubig. So tingnan natin yung kuan, itong box kasi kadi-deliver ng ngayon guys. Mahirap kasi kung may butas yung styrofoam. Kasi dito tayo naglalagay ng tubig para dito natin ipag-grow yung mga halaman natin na mga lettuce, pechay, kamatis, mustasa, guys, all around na yan. All around na dito. Kasi dati nakatanim na ako ng hydroponic system. Pinapalago na natin yung halaman natin guys sa tubig. Pero pakita ko mamaya sa inyo guys kung tubig lang ba ang gamit sa mga hydroponics. Ito yung box niya guys, 21 holes, ibig sabihin 20 heads na to ng 20 heads na lettuce o kaya 20 heads na pechay. Ayan. Ayan o. Yan ka guys, maglalagay ng tubig dito. Pupunuin mo ng tubig yan. So, yung isa pa. Itong dalawang box guys, ano to? Ang nagkakahalaga to ng mahigit 1,000. So, pag nag-uumpisa ka pa sa ganitong sistema, so mag-i-invest ka talaga ng pera para sa puhunan. Pero hindi naman to masisira gaya nito. Styro to, yung baso styro. Naka-ready na yan kasama na yan. Ganito guys ang ano yan, sistema Halimbawa, ganyan mo nilagay Ganyan. Okay? Sample lang yan sample lang yan muna lalagay natin So kunyari, ganyan yung lagyan mo ng styro cups. Ito na naman guys, pakita ko yung isang element para saan ba patutubuin natin yung pechay, lettuce. Pakita ko na naman guys itong elemento na taniman yan guys. Ito yung coco peat, yung bunot ng nyug. So kunyari magtanim ka ng seedlings ng mga pechay, kalahati lang to kuha ka lang dito. Pero bago ka magtanim, ito muna i-sterilize muna natin to. Ilalaga pa to siya para mawala yung mga punggos. So, kunyari, ganyan guys, nilagyan mo na siya ng coco peat. Ganyan. Ito. Ayan guys, nilalagyan natin ng coco peat. So, kunyari, ganyan, 3/4. Yan, pwede ka na maglagay ng punla dyan. Sikalip, magpunla ka dyan. Tapos, yung tubig dito guys, yung tubig dito, hanggang dito sa kalahati. Hanggang dito, ang abutin ng tubig para ma-moisture niya yung tubig hanggang dito. Ayan, halos yung tubig dito sa kalahati ng box. Ayan. Ngayon, guys, kung magtatanong kayo kung ano ba, mabubuhay ba lang yung pechay o kaya lettuce na wala siyang abono. Ito na naman guys, pakita ko yung mayroon siyang solusyon. Tingnan nyo guys, Nutri-Hydro. Yan yung Nutri-Hydro. Ito yung nutrient solution ng pechay natin. So, ang timplada dito,
2 ml per 1 liter. Ayan o, 2 ml per 1 liter. So ito guys, itong pasok nitong tubig, nasa 40 liters ang karga nito. So ito yung titimplahin natin, 2 ml per 1 liter. Yun ang ilagay natin dyan sa box na yan bago natin magpag-grow ng halaman. Ito, pitsay guys. Ito yung pitsay natin ngayon. Ito yung itanim natin dyan. Tapos, para naman sa greenhouse, kasi lalagyan natin to ng bahay-bahay para hindi po ito direct sa init. Hindi pwedeng direct sunset, direct sa init. Kasi maluluto din yung pitsay natin. Kasi nangangailangan to ng greenhouse. Ito guys, nakabili rin ako ng, ito yung bubong niya. Ito ang gagawin natin yung bubong. UV plastic. Ito yung UV plastic. Ang sukat nito is 16 feet by 10 meters. So itong dalawa din guys, itong dalawa na to kakalaga din siya ng 1 key. So ito yung ibububong natin. Tapos sa siding ng greenhouse natin, lagyan natin ng net para di mapasukan ng yung mga gamo-gamon nagkukos ng mag-ingingitlog ng uod. Kaya lagyan natin ng net paligid para wala na siyang makadapo na naningain ng yung natin, pitsay. Yan? Mabango yan sa mga uod. Kaya kung mayroon na tayong bubong na greenhouse, mayroon din tayong paligid, mayroon din siyang net na hindi makapasok yung mga bubuyog na nagdadala ng nangingitlog ng uod. So ganyan lang guys. So nag-umpisa muna ako sa 2 box kasi mahirap din mag-invest. Malaki din ang puhunan. Ito lang guys, malaki na itong puhunan. Pati itong kukupit, maliban na lang kung malapit tayo sa yung kuprahan ng mga tao, sumari magdurog-durog ka lang ng bunot ng nyog. Ito, kukupit. Pero pag malayo ka, ito sa amin probinsya na Pangasinan walang nyog, ay bibili ka talaga ng kukupit. So ito nagkahalaga ito ng isang sako guys, 400. So, ganyan guys ang pagpreparasyon natin ng hydroponic system. Yan guys. So, abangan na lang yun ito guys kasi hindi pa to nagmamadali. So, pero umpisahan ko muna kahit wala pang greenhouse. Kahit wala pa siyang greenhouse guys, umpisahan ko na. Dahil mayroon na akong box, pwede na akong mag-alaga kahit wala pang greenhouse kasi itong greenhouse pag malaki na ito. Kung makabuo ka na kasi ng greenhouse, hindi lang ganitong box ang lalagay mo. Marami na rin tayo may ilalagay. Hindi lang box, pwede rin yung PVC. Yung PVC tube, pwede rin gagawin yon. So abangan nyo guys sa mga sistema kasi mayroon pa akong pagkatapos ng makasit up ng greenhouse, maaaring pangmaramihan na. Pero habang ito pang 2 box, pwede pa itong ilagay dyan sa puno. Yan lang guys sa garahe, pwede pa. Sa garahe, pwede na ito ilagay. Alagaan mo lang na walang makadapo na hayop. Alagaan, basta masinagan lang siya ng araw kasi ang importante ito masisinagan ng araw para naman doon siya makakuha ng nutrient sa araw. So hanggang yan lang guys. See you next month. Si next month pa siguro ito kasi magpupunla pa tayo ng pichay o kaya'y lettuce. So ito guys, siguro isang box, siguro hati-hatiin ko, lettuce, pechay, dito mustasa, ba na dyan. Saka na lang guys. So, ganyan lang guys. Maraming salamat. God bless.